Mas gugustuhin kong manatiling single habang buhay kaysa maging ikatlong asawa. Hindi ito teleserye, kundi ang tunay na pinagpilian sa buhay ni Fatima, isang guro mula sa Morocco. Sa edad na 27, hinarap niya ang kapalaran na mapilitang maging pangatlong asawa ng isang 45 taong gulang na lalaki sa kanyang bayang pinagmulan. Nang sabihin ng buong pamilya at komunidad na dapat niya itong tanggapin, gumawa siya ng isang nakagugulat na desisyon, maglakbay patungo sa isang ganap na dayuhang bansa ang Pilipinas. Doon, nakilala niya si Juan Miguel, isang empleyado ng IT na madalas niyang makausap, at ang isang pangungusap na sinabi nito sa kanya ay nagpaiyak sa kanya. Ikaw lang ang tanging tao para sa akin. Bakit kaya ang simpleng pangungusap na iyon ay nagpaiyak sa isang matatag na babae? Ngayon, samahan ninyo akong tunghayan ang tunay na kwento ng babaeng lumaban para sa kanyang dignidad, libu-libong milya ang layo. Ako si Fatima. Ipinanganak at lumaki ako sa Marrakech, Morocco, at nagtrabaho ako bilang guro sa elementarya hanggang sa edad na 27. Bagamat ang aking lungsod ay isang tanyag na destinasyon ng mga turista at may marangyang panlabas na anyo, ang tradisyonal na pamumuhay ay nananatiling matindi at malalim sa likod ng panlabas na kagandahan na nakikita ng mga bisita. Ang aming pamilya ay ordinaryong mamamayan. Nagtatrabaho si Itay sa isang pabrika ng kape at si Inay naman ay nananatili sa bahay. Mula nang ako'y ipinanganak, malinaw na ang inaasahan sa akin, humanap ng mabuting lalaki at magpakasal. Ngunit bata pa lang, mahilig na akong magbasa at nakita ko ang kasiyahan sa pag-aaral. Napakahusay ng aking mga marka sa elementarya at naging pangarap ko ang maging guro. Buti na lang sinuportahan ako ng aking mga magulang. Naniwala silang ang pagiging guro ng kanilang anak ay magiging magandang puhunan para sa isang mas mabuting kasal. Ngayon ko naiisip na hindi iyon para sa akin, kundi para sa isang mas magandang pamumuhunan sa kasal. Napakasaya ko nang makakuha ako ng trabaho sa isang elementarya sa komunidad pagkatapos kong makapagtapos sa Teachers College sa edad na 22. Masaya ang bawat araw na kasama ko ang 30 bata. Kapag sinasabi ng mga bata, Guro Fatima, gusto ko ring maging katulad mo, nakadarama ako ng malaking tagumpay. Nagtuturo ako sa mga bata sa araw at sa gabi naman, nag-aaral ako ng panitikan sa night college. Balang araw, pangarap kong magsulat ng mga kwento pambata. Ngunit habang tumatanda ako, nagsimula akong makaramdam ng matinding presyon mula sa paligid. Ang mga kalaro ko ay nag-asawa na at nagkaanak, at ako na lang ang natitira. Matapos ang 25, naiinis na ako tuwing may family gathering o social event. Sa tuwing may nagtatanong, kailan ka mag-aasawa? O magsisisi ka sa huli dahil masyado kang mapili. Nanlalamig ako sa takot. Simple lang ang gusto kong kasal. Isang relasyon na may pagmamahalan, paggalang at exclusive na katapatan. Ngunit karamihan sa mga lalaki sa paligid ko ay naniniwala na ang isang asawa ay dapat manatili sa bahay at mag-alaga ng mga anak. May mga nagtatanong pa, bakit kailangan mag-aral ng husto ang isang babae? Kahit ganoon, hindi ako sumuko. Naniniwala ako na may isang taong makakaunawa sa akin sa kung saan. Sa gabi, pag-uwi ko mula sa night college, nagbabasa ako ng mga kwento ng pag-ibig mula sa ibang bansa. Nagtataka ako. Makikita ko rin kaya ang ganoong uri ng tunay na pag-ibig. Hindi ako sumuko sa pangarap na ito hanggang sa simula ng 2020. Ang 20 ay itinuturing na huli na sa aming komunidad, ngunit hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. Gayunpaman, ang nangyari noong tagsibol ng taong iyon ay lubos na nagpabago sa aking buhay. Marso 2020. Sa Marrakech, ang mainit na sikat ng araw ay tumatagos sa bintana ng silid-aralan. Nagigising ako tuwing 6:30 ng umaga at pumupunta sa paaralan bandang 7:30 kasamang 30 bata sa grade 3. Masigla ang bawat araw. Guro Fatima, anong kwentong ikukwento mo ngayon? Nawawala ang pagod ko sa buong araw sa tuwing nakikita ko ang ningning sa mga mata ng mga bata. Punong-puno ang buhay ko sa paaralan, ngunit ang daan pa uwi ay laging mabigat. Ang aming bahay ay isang tradisyonal na bahay sa lumang bahagi ng Marrakech, kung saan 3 henerasyon ang naninirahan, si Lola, Inay at Itay, at kaming magkapatid ni Yusef, na 2 taong mas bata sa akin. Pag-uwi ko ng 6 p.m., laging naghihintay si Inay. Kumusta ang araw mo, Fatima? Kahit na nagtatanong siya, alam kong iba ang tunay niyang inaalala. Ang susunod na sasabihin niya ay, may balita si tita sa kapitbahay.
Paulit-ulit ang parehong maliliit na usapan sa hapagkainan. Si Itay ay pagod mula sa trabaho sa pabrika, ngunit bigla siyang nagiging masigla kapag usapan na ang kasal ko. Fatima, isa ka ng guro ngayon, makakakita ka na ng lalaking mula sa mabuting pamilya. Mas direkta si Lola. Sa edad mo, 3 anak na ang meron ako. Pag-uwi ko ng 8 p.m. galing sa night college para sa klase sa panitikan, iyon ang pinakamasayang oras ng araw. Nagbabasa ako ng Romeo at Juliet ni Shakespeare at Les Miserables ni Hugo, nangarap ng ibang mundo kung saan ang pag-ibig ay hindi pag-aari, kundi pag-uunawaan. Sinusulatan ko ang linyang iyon sa aking kuwaderno. Naniniwalang balang araw ay makikita ko ang ganoong uri ng pag-ibig. Karamihan sa mga kaibigan ko sa kolehiyo ay may katulad na pag-aalala. Reklamo ni Amina. Na-stress na ako sa mga kamag-anak ko. Pabiro namang sinabi ni Hatise, umalis ka na lang at mag-aral sa France. Sa paglalakad ko pauwi bandang 11 p.m., laging iniisip ko kung paano namumuhay ang mga babae sa ibang bansa. Hanga ako sa imahe ng mga babae sa mga pelikula sa kanluran na kayang mabuhay ng mag-isa at maging masaya at magmahal sa taong gusto nila. Tuwing weekend, naglalaan ako ng oras sa bookstore sa sentro ng Marrakesh. Ang pagbabasa ng mga libro tungkol sa paglalakbay sa ibang bansa o ibang kultura ang aking libangan. Sa tuwing natutuklasan ko na napakalaki ng mundo at may iba't ibang paraan ng pamumuhay, lumalawak din ang aking puso. Ngunit pagbalik sa realidad, bumabalik ang lungkot sa aking puso. Ang mga tingin ng mga tita sa community cafe, ang mapanghusgang salita na hindi pa ako kasal, at ang dumaraming alok na kasal na lalong lumalala. Sa aming komunidad, ang 20 putput ay halos katandaan na. Gayunpaman, pilit akong hindi nawawalan ng pag-asa. Gabi-gabi, nagsusulat ako sa aking tala-arawan, sinasabing, ligtas na natapos ang araw na ito. May mas maganda pa bukas. Ngunit isang araw noong Marso 2020 ang tuluyang bumaliktad sa aking pang-araw-araw na buhay. Habang papalapit ako sa 20 na, tumindi ang presyon mula sa pamilya, lalo na sa mga pagtitipon ng pamilya kung saan ako ang naging pangunahing paksa. Fatima, kailan ka mag-aasawa? Ang tanong na iyon ni tita ay nagpatawag ng atensyon ng lahat sa hapagkainan. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Pagkatapos kong sumagot, hindi ko pa nakikita ang tamang tao. Umiling si tito at sinabing, "Huwag kang masyadong mapili." Habang tumatanda ang isang babae, nababawasan ang kanyang karapatang pumili. Mas direkta si Lola. Sa edad mo, tinatawag na akong matandang dalaga. Masyadong komportable ang mga kabataan ngayon. Sa tuwing naririnig ko ang mga salitang iyon, pinagpapawisan ako ng malamig. Nagsimula akong magduda sa sarili ko. Mali ba ang pamumuhay ko? Masyado ba akong humihingi? Ganoon din sa paaralan. Karamihan sa mga kasamahan ko ay may asawa na. Ako na lang ang single. Sa oras ng tanghalian, paulit-ulit ang parehong usapan. Fatima, may maganda akong ipapakilala sa iyo. May mabuting lalaki sa kasamahan ng asawa ko. Kumusta? Ngunit sa tuwing nakikipagkita ako sa inirerekomendang lalaki, laging bigo. Karamihan ay nagtatanong sa unang pagkikita, pagkatapos ng kasal, magre-resign ka ba? Nang sabihin kong gusto kong magpatuloy sa pagtuturo, umiling sila. Masyadong abala sa pag-aalaga ng mga anak, saan pa kukuha ng oras? May isang lalaking mas prangka. Ang pagtatrabaho ng asawa ay nagpaparamdam sa asawang lalaki na hindi siya sapat. Sapat na ang kinikita ko para sa pamilya. Bakit ka palalabas at magtatrabaho? Ang aking dibdib ay masakit sa tuwing naririnig ko ang mga salitang iyon. Kailangan kong talikuran ang aking pinakamamahal na propesyon at ang kasiyahan kasama ang mga bata para lang magpakasal? Hindi ko matanggap ang katotohanan iyon. Ang kapaligiran sa bahay ay lalong lumubog. Lalo namang nag-aalala si inay. Fatima, sa edad mo, may anak na ako. Sa tuwing naririnig ko ang pagbuntong hininga ni inay, umaakyat ang pagkadama ng kasalanan. Pakiramdam ko, nag-aalala sa akin ang aking mga magulang. Mas direkta si itay. Anak, sa huli, mag-aasawa ka at magkakaanak para maging masaya. Ang sobrang pag-aaral ay hindi nangangahulugang magiging masaya ka. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, nyanig ang aking pagpapahalaga sa sarili at mga pangarap. Marso 14, 2020, isang araw na hinding-hindi ko malilimutan. Araw ng Sabado, nagtipon ang mga kamag-anak para ipagdiwang ang kaarawan ni Lola. Bandang 3 p.m. dumating na ang lahat. Pamilya ni Tito, pamilya ni Tita, at mga tita halos 20 kaming nagtipon sa aming maliit na bahay.
Tulad ng dati, naghahanda ako ng pagkain, tahimik na nagpapalipas ng oras. Biglang tumayo si Itay at nagsalita. Sa napakagandang araw na ito at kumpleto tayong lahat, may mahalaga akong sasabihin tungkol sa kasal ni Fatima. May magandang balita. Sa sandaling iyon, lahat ng mata ay nakatingin kay Itay. May masamang kutob ako at nanginginig ang mga kamay ko na may hawak na tasa ng tsaa. Nagpatuloy si Itay, seryoso ang mukha. Tungkol sa kasal ni Fatima, may magandang balita. Ito ang panganay na anak ng Tito Hasan sa komunidad. Napakagaling niya sa negosyo. At mayaman. Tuwang-tuwa si tita at nagtanong, ay, siya ba ang pamilya na may negosyong export ng kape? Tumango si Itay, oo, bagamat 45 taong gulang na siya, malusog pa rin, at ang pinakamahalaga, stable ang buhay. Ang sumunod na sinabi ay talagang nakagulat sa akin. Bagamat mayroon na siyang 2 asawa, naghahanap siya ng pangatlo, lalo na gusto niya ng babaeng may pinag-aralan. Nagsalita si Lola, tuwang-tuwa. Ay, napakabuti. Angkop na angkop si Fatima dahil siya ay isang guro at may pinag-aralan. Nagsiagaw naman si Tito ng salita. Ang pamilya ay stable na, hindi na kailangang magpakahirap si Fatima. Wala akong masabi sa sandaling iyon. Para akong wala doon. Nag-uusap ang lahat tungkol sa buhay ko, ang pagiging pangatlong asawa. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang salitang iyon sa aking tenga. Ang buhay ko, na pinaghirapan kong mag-aral sa loob ng 25 taon, ay magiging pangatlong pagpipilian lang ng isang tao? Hindi ko matanggap ang katotohanan iyon. Nagpatuloy si Itay sa pagpapaliwanag. Sa susunod na linggo ang formal na pagkikita. Interesado siyang malaman ang tungkol kay Fatima. Nag-aalala namang nagtanong si Inay. Natanong mo ba ang opinyon ni Fatima? Sa pagkakataong iyon, lahat ng mata ay lumingon sa akin. Sa nanginginig na boses, sinabi ko, ako, hindi ko gusto ang ganitong uri ng kasal. Biglang tumahimik ang buong bahay. Gulat na tumingin si Lola sa akin. Ano? Bakit mo tatanggihan ang napakagandang oportunidad? Tumigas ang mukha ni Itay. Fatima, hindi ito isang bagay na pwede mong piliin. Isipin mo ang edad mo. Mawawala na ang oportunidad na ito at hindi na babalik. Nagbanta si Tito, masyadong mapili ang mga kababaihan ngayon. Kailangan mong harapin ang realidad. Nangolekta ako ng lakas ng loob at sinabi, gusto ko ng kasal na iisang tao lang ang mahal at ayokong makisalo sa asawa. Sa sandaling iyon, nagsimulang magulo ang bahay. Masyado ka bang nanonood ng mga pelikula sa kanluran? Bulyaw ni tita. Mas direkta si ama. Fatima, huwag kang magpantasya. Harapin mo ang katotohanan. Sa edad mo, iilan na lang ang lalaking handang pakasalan ka. Natapos ang pagtitipon ng pamilya sa pag-iyak ko habang tumatakbo ako sa aking silid. Patuloy na umaalingaw-ngaw ang mga boses mula sa labas ng pinto. Ang ganda ng pakikitungo sa kanya. Masyado siyang pinag-aral. Naging lason tuloy. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na tumusok sa aking puso. Hindi ako nakatulog noong gabing iyon. Nakatingin ako sa labas ng bintana. Iniisip, mali ba talaga ako? Mali ba ang lahat ng tao maliban sa akin? Ngunit may malinaw na boses na umaalingaw-ngaw sa kaibuturan ng aking puso. Hindi ako mali. Isang linggo matapos ang pangyayaring iyon, naging malamig ang kapaligiran sa bahay. Hindi ako kinakausap ni Itay. Bumabahing lang si Inay. Hindi ako tinitingnan ni Lola. Si Yusef lang. Ang kapatid ko. Ang nagtanong, ate, ayos ka lang ba? At nag-aalala sa akin. Hindi rin maganda ang pakiramdam ko sa paaralan. Karamihan sa mga kasamahan kong guro ay may asawa na. Ako lang ang single. Sa tanghalian, pareho pa rin ang usapan. Fatima, tinanggihan mo pa rin ba ang alok na iyon? Umiling ako. Hindi maganda ang mga kondisyon. Gulat na sinabi ni Guro Nadia, anong hindi maganda? Stable ang pananalapi, hindi ba? Sabi ko, mayroon na siyang 2 asawa. Pagkatapos noon, sumang-ayon ang lahat ng guro. Kahit ganoon, ayos lang. Mahirap makahanap ng mabuting lalaki sa mundo ngayon, lalo na sa edad mo. Tumango ang Guro Hatise. Ang una at pangalawang asawa ay naayos na at mas magiging madali para sa iyo. Hindi mo na kailangang makipag-away sa biyanan. Naramdaman ko ang pagkadismaya at nagsalita ako ng tapat. Gusto ko ng kasal na iisang tao lang ang mahal. Ayokong makisalo sa asawa. Tahimik ang opisina ng mga guro sandali.
Pagkatapos, sinabi ni Guro Nadia, Fatima, masyado kang nangangarap. Ang pag-ibig ay hindi mahalaga. Ang kasal ay tungkol sa realidad ng pagkain. Yan ang prioridad. Ang sinabi ni Guro Nadia ay sinang-ayunan ng iba pang mga guro. Sa sandaling iyon, nadama ko ang labis na kalungkutan. Walang nakakaunawa sa aking iniisip. Ang katotohanan iyon ay nagpahirap sa akin. Natatakot akong umuwi at harapin ang mabigat na kapaligiran. Pagkalipas ng ilang araw, tinawag ulit ako ni Itay. Fatima, isipin mo ulit. Ito ay para sa iyong sariling kabutihan. Tahimik akong sumagot. Hindi ko talaga kayang magpakasal ng ganoon. Namula ang mukha ni Itay. Gusto mong maging matandang dalaga habang buhay dito sa bahay? Ang mga salitang iyon ay talagang nakakasakit, ngunit hindi ko kayang talikuran. Gusto ko ring magpakasal, ngunit sa paraang gusto ko. Napabuntong hininga si Itay at sinabi, anong uri ng kasal ang gusto mo? Saang bansa ka makakahanap ng ganyang uri ng lalaki? Umiyak ako ng matagal noong gabing iyon. Mali ba ang hinihiling ko? Masyado ba akong makasarili? Paulit-ulit akong nagtanong sa sarili ko, ngunit may isang boses na nagsabing hindi ako pwedeng sumuko. Hindi ko rin kayang mag-focus sa night college. Sa klase sa panitika, nagtuturo ang propesor tungkol sa kung ano ang tunay na pag-ibig, muntik na akong mapaiyak. Pagkatapos ng klase, naglabas ako ng saloobin sa kaibigan kong si Amina. Sabi niya, Fatima, magkaibang kwento sa libro at ang realidad. Pagkatapos ng isang linggo, hindi bumuti ang sitwasyon. Sa halip, lalo pang lumala. Maging ang mga kamag-anak ay nakialam at kinumbinsi ako. Pumunta si Tito sa bahay at sinabi, Fatima, huwag kang masyadong matigas. Isipin mo rin ang reputasyon ng pamilya. Lalo pang nagpalaki ng gulo ang lahat ng sitwasyon. Tama ba ako o mali ba ang lahat? Hindi ko alam. Ngunit may isang bagay na sigurado ako. Ayokong maging pangatlong asawa. Ang puntong iyon ay hindi mababago. Pagkatapos ng 2 linggo, lalong lumala ang sitwasyon. Nagdeklara si Itay na nag-ayos na siya para sa formal na pagkikita sa lalaki sa Sabado na iyon. Sabi ko, hinding-hindi ako pupunta. Ngunit matigas ang desisyon ni Itay. Noong hapon na iyon, nagtipo ng buong pamilya at kinumbinsi ako pati na si Tiyo at Tita. Fatima, ang relasyon na ito ay mahalaga sa buhay mo. Seryosong sinabi ni Tito. Ang ka-45 ay bata pa rin. At ang pinakamahalaga, mayaman siya. Sinabi naman ni Tita, ang una at pangalawang asawa ay nag-aalaga na ng mga anak. Ikaw, makaka-focus ka sa trabaho. At sinabi niya na igagalang niya ang propesyon mo bilang guro. Nagulat ako. Pwede ako magpatuloy sa pagtatrabaho? Sumagot si Itay, oo. Ngunit pagkatapos ng kasal, kailangan mong mas unahin ang pamilya. Idinagdag ni Lola, hindi ka naman pinaparesign ng tuluyan. Hindi ba napakabuti ng kondisyon? Ngunit hindi ko pa rin matanggap. Paano ang una at pangalawang asawa? Paano ang mga anak? Ngumiti si Tita at sumagot, mabubuting tao naman sila, magtutulungan lang kayo. Diin ni Tito, sa huli, ang mahalaga ay hindi mo na kailangang mag-alala sa pera. Ang negosyo nilang export ng kape ay napakabuti at stable ang kita buwan-buwan. Lumalalim ang sakit sa aking puso. Ayokong magpakasal ng walang pag-ibig at hindi ko maatim na makisalo ng asawa sa ibang babae. Napabuntong hininga si Lola at sinabing, Fatima, anong halaga ng pag-ibig? Kami ng lolo mo ay nagpakasal ng walang pag-ibig, ngunit nabuhay pa rin ng 50 taon. Sumagot si Itay, ang pag-ibig ay lumilitaw pagkatapos ng kasal. Sino ba ang nagpapakasal na nagmamahala na sa simula pa lang? Ngunit hindi ako makasuko sa aking paniniwala. Gusto ko ng tunay na pag-ibig na nagmumula sa paggalang at pag-uunawaan. Iritadong sinabi ni Tito, masyado ka bang nanonood ng mga pelikula sa kanluran? Iba ang realidad sa pelikula. Mas direkta si Tita, Fatima, 27 ka na. Iilan lang ang babaeng hindi pa kasal sa komunidad na ito. Kailangan mong tanggapin na kakaunti na lang ang karapatan mong pumili. Sa sandaling narinig ko ang mga salitang iyon, naramdaman ko ang labis na sakit. Lahat ng paghihirap ko sa pag-aaral at pagtatrabaho sa loob ng maraming taon ay parang walang kabuluhan. Ang resulta, muli akong tumakbo sa aking silid habang umiiyak. Ang mga usapan mula sa labas ng pinto ay lalong nagpasakit sa akin. Bakit naging ganoon katigas ang ulo ng batang iyon? Masyado siyang pinag-aral, naging lason tuloy. Umiyak ako ng matagal noong gabing iyon. Nagkamali ba talaga ako? Masyado ba akong nangangarap? Ngunit may boses pa rin sa kaibuturan ng aking puso.
Hindi ako mali. May iba pang paraan. Habang tumitindi ang presyon ng pamilya, nagpasya akong humanap ng ibang solusyon. Siguro, may paraan din ng pagpapakasal na gusto ko rito sa Morocco. Una, nagtungo ako sa Women's Counseling Center sa Marrakesh. Ang sentro ay nasa ikalawang palapag ng isang lumang gusali. Pinilit kong umakyat sa sementadong hagdanan, bit-bit ang pag-asa. Ang counselor ay siguro Aisha, isang babaeng nasa 40s. Sa simula, napakainit ng kanyang pagtanggap sa akin. Ikinuwento ko ang sitwasyon ko ng detalyado. Tumango siya. Ay, ang sitwasyon na ito ay karaniwan sa maraming kabataan ngayon. Ngunit habang tumatagal ang counseling, lalo akong nawawala ng pag-asa. Fatima, harapin mo ang katotohanan. Dito sa Morocco, ang polygyny ay pinahihintulutan sa batas at tinatanggap sa relihiyon. Hindi ba mas matalino kung humanap ka ng pinakamahusay na sitwasyon sa loob ng sistemang ito kaysa tuluyang tumanggi? Nagmadali akong nagtanong, paano naman ang mga babaeng gusto ng monogamy? Nagsorry siguro Aisha, syempre may mga ganoong lalaki rin, ngunit napakakaunti at karamihan ay may asawa na o may napakataas na pamantayan. Dagdag pa, isipin mo ang edad mo na 27. Sa sandaling narinig ko ang mga salitang iyon, masakit ang dibdib ko. Maging ang Women's Counseling Center ay ginagawang issue ang aking edad. Isang buwan ang lumipas, ginawa ko ang lahat ng uri ng pagsubok, ngunit nabigo lahat. Pinupuna ako ng mga tao sa komunidad na masyado raw akong mapili at baka mawala ang magandang oportunidad. Lalo namang nagpresyur ang pamilya, sinasabing dapat kong tanggapin ang unang alok. Ang resulta ng aking unang pagsubok ay tuluyang pagkabigo at lalong naging mahirap ang sitwasyon. Lalo pang tumindi ang presyo ng pamilya at lumala ang tingin ng mga tao sa paligid. Nagsimula akong makaramdam ng desperasyon. Pagkatapos ng isang buwan ng pagkabigo, lumubog ako sa malalim na pagdududa sa sarili. Mag-isa akong nakaupo sa aking silid, paulit-ulit na nag-iisip. Nagkamali ba talaga ako? Sinasabi ng lahat na ako ay kakaiba. Hindi ko ba talaga nauunawaan ang realidad? Hindi ako makatulog sa gabi. Nakahiga sa kama, nakatingin sa kisame, paulit-ulit na nag-aalala. Talaga bang ganoon kahalaga ang pag-ibig? Hindi ba tama ang sinasabi ng lahat? Minsan, gusto ko nang sumuko. Bumabalik sa aking isip ang mga alaala ng aking kabataan. Ang kwento ni Lola na pinilit siyang magpakasal sa edad na labang kantos. Ang katotohanan na nagpakasal si Inay nang hindi pa nakikita si Itay. Ganoon ang pamumuhay nilang lahat. Hindi ba ako pwedeng maging kakaiba? Lalo na ang mga salita ni Lola ang patuloy na bumabagabag sa akin. Maaari ka ring mabuhay ng walang pag-ibig. Kung wala kang inaasahan, wala ring pagkabigo. Parang masaya naman si Lola at Lolo na magkasama habang buhay. Siguro, masyado akong humihingi. Hindi rin ako makapag-focus sa paaralan. Nagtatanong ang mga bata, Guro, bakit ka laging nakatulala? Sa klase, patuloy akong nag-iisip ng ibang bagay. Tama ba ang pagiging matigas ng ulo ko? Anong uri ng edukasyon ang ibibigay ko sa mga bata? Hindi ko na alam. Ang pakikipag-usap sa mga kasamahan ay lalong nagpabigat. Fatima, tinanggihan mo pa rin ba ang alok? Mahirap sumagot kapag tinanong ako ng ganoon. Sabi ko, pinag-iisipan ko pa. Ngunit lalo akong hindi sigurado sa kaibuturan ng aking puso. Isang araw noong Setyembre 2020, nagpakita sa akin ng kamanghamanghang bagay ang kaibigan kong si Hatitse. Fatima, tingnan mo itong language exchange app. Pwede kang makipag-usap sa mga tao mula sa iba't ibang bansa, mag-aral ng wika at maunawaan ng kultura. Sa simula, hindi ako masyadong interesado. Anong gamit ng pag-aaral ng wikang banyaga sa sitwasyon ko? Ngunit patuloy na kinumbinsi ako ni Hatise, sige na, subukan mo. Maglibang-libang ka lang. Tingnan mo ang mundo kahit sa bahay o sa paaralan na puno ng presyon. Wala ka namang mapupuntahan. Sa ilalim ng sitwasyon na iyon, kung saan malaki ang presyon ng pamilya at paaralan at wala akong mapuntahan, nagdesisyon akong subukan. Nag-download ako ng app at gumawa ng profile. Matagal akong nag-alala kung ano ang isusulat at sa huli, isinulat ko lang, guro sa elementarya mula sa Morocco, interesado sa ibang kultura. Nag-upload din ako ng isang larawan na hindi masyadong malinaw ang mukha. Akala ko, siguro may gustong mag-aral ng Arabic. Pagkalipas ng ilang araw, nakatanggap ako ng mensahe. Kumusta? Ako si Juan Miguel Reyes, mula sa Pilipinas. Gusto kong mag-aral ng Arabic kaya ako nakipag-ugnayan sa iyo. Pilipinas?
Narinig ko na ang lugar na iyon, ngunit hindi ko masyadong alam. Alam ko lang na nasa Asia ito. Kumusta? Ako si Fatima. Hindi ko talaga alam ang Tagalog, ngunit pwede akong tumulong sa Arabic. At ganoon nagsimula ang aming usapan. Si Juan Miguel ay napakagalang, araw-araw. Nagtatanong siya, kumusta ang araw mo ngayon? At sineseryoso ang aking mga sagot. Sa simula, language exchange lang ito. Tinuruan ko siya ng salitang Arabic at tinuruan niya ako ng Tagalog. Salamat po, salamat po. Mahirap ang pagbigkas ngunit nakakatuwa. Pagkalipas ng ilang linggo, nagsimula kaming mag-usap tungkol sa pang-araw-araw na buhay, higit pa sa simpleng language exchange. Si Juan Miguel ay isang 29 taong gulang na lalaki, nagtatrabaho sa isang IT company. Ang kanyang buhay ay tila kakaiba sa akin. Mag-isa ka lang nakatira? Tanong ko. Sumagot siya, oo, sa isang apartment. Ang aking mga magulang ay nasa probinsya. Isang 29 taong gulang na lalaki na nakatira ng mag-isa. Kakaiba ito sa Morocco. Bago magpakasal, natural lang na manirahan kasama ang mga magulang. Isang araw, maingat akong nagtanong tungkol sa personal na bagay. Juan Miguel, hindi ka pa ba nag-aasawa? Tumawa siya at sumagot. Hindi pa. Hindi ko pa nakikita ang tamang tao. Marami namang nag-aasawa sa edad na 30 sa aming bansa. Ayos lang na 22 pa ako at hindi pa kasal. Nagulat ako. Mas nagulat ako sa sumunod na sinabi niya. Karamihan sa kasal sa Pilipinas ay base sa pag-ibig. Nagpapakasal dahil nagmamahalan. Nagtanong ako, talaga? Hindi ba nagdedesisyon ng pamilya? Gulat na gulat siya. Hindi sariling pagpili ng tao. Siyempre sasabihin ng pamilya ang kanilang opinyon, ngunit sa huli, ang tao pa rin ang magdedesisyon. Napakagulat sa akin ang usapang iyon. Mayroon talagang ganoong bansa? Hindi rin ba ito polygamy? Nagtanong ako, at mas nagulat si Juan Miguel. Siyempre, hindi. Isa lang ang mapapangasawa. Iyon ang nakasaad sa batas. Ang extramarital affairs ay malaking issue rin. Hindi ako makapaniwala. Talaga? Hindi pwedeng magkaroon ng maraming asawa ang isang lalaki? Siyempre, illegal iyon. Sa Pilipinas, isa lang ang makakasama sa kasal. Siya lang ang tanging tao. Ang sinabi ni Juan Miguel ay nagpabili sa tibok ng puso ko. Mayroon talagang ganoong bansa? Nagtanong ako, Mausisa, paano namumuhay ang mga babae doon? Natural na sumagot si Juan Miguel. Siyempre, namumuhay sila tulad ng mga lalaki, nagtatrabaho, nakatira ng mag-isa. Ang ate ko nga, 35 na, nakatira pa rin ng mag-isa. Nagpakasal siya noong nakaraang taon sa taong mahal niya. Sa sandaling narinig ko ang mga salitang iyon, may gumagalaw sa aking puso. 35 taong gulang at nakatira ng mag-isa? Ayos lang? Oo, ayos lang. Sa katunayan, pinupuri siya dahil sa pagiging independent at nakatuon sa sarili niyang trabaho at natutupad ang kanyang sarili. Ang pakikipag-usap kay Juan Miguel ay nagbukas ng bagong mundo sa akin. Sa Pilipinas, ayos lang kung mas malaki ang kinikita ng babae kaysa sa asawa. Ang mga kwentong ito ay parang fantasy novel sa akin. Mayroon talagang ganoong mundo. Gabi-gabi inaabangan ko ang oras na makikipag-usap kay Juan Miguel. Sineseryoso niya rin ang aking mga pag-aalala. Mahirap talaga ang sitwasyon mo, Fatima. Ngunit huwag kang sumuko, may paraan talaga. Ang kanyang pagpapatahimik ay nagbigay sa akin ng malaking lakas. Akala ko noon ang Pilipinas ay isang tahimik lang na lugar. Ngunit sa pamamagitan ng pakikipag-usap kay Juan Miguel, nagsimula akong umasa. Siguro may lugar kung saan posible ang buhay na pinapangarap ko. Parang nakakita ng munting liwanag sa dilim. Nagpatuloy ang aming pag-uusap ni Juan Miguel. Nagsimula akong mag-isip na mas maunawaan ang Pilipinas. Gabi-gabi naghahanap ako sa internet tungkol sa Pilipinas, ang kalagayan ng mga babae, sistema ng kasal at lipunan. Habang mas nauunawaan ko, mas nagugulat ako. Pwede bang maglakad ng mag-isa ang babae sa Pilipinas hanggang hating gabi? Tanong ko. Sumagot si Juan Miguel, siyempre. Ang jeepney at bus ay mayroon pa hanggang gabi. Karaniwan lang na may babaeng nagbabasa o nag-aaral mag-isa sa cafe. Ang pag-iisip lang ay nagparamdam sa akin ng kalayaan. Ang pinaka-nakagulat ay ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Pwede rin bang maging guro ang banyaga sa Pilipinas? Tanong ko. Sumagot si Juan Miguel. Siyempre, pwede. Lalo na ang Arabic, marami ang gustong mag-aral. Ngunit kulang ang pwedeng magturo.
Sa sandaling narinig ko ang mga salitang iyon, nagsimula akong gumawa ng konkretong plano sa unang pagkakataon. Pwede ba ako magtrabaho sa Pilipinas? Seryosong sumagot si Juan Miguel. Siyempre, pwede. Maraming language exchange center o tutorial center ang naghahanap ng Arabic tutor. Ang isang taong may karanasan sa pagtuturo tulad mo, Fatima, ay tiyak na makakahanap. Maingat akong nagtanong ulit, paano ako makakapunta sa Pilipinas? Mabait na ipinaliwanag ni Juan Miguel. Una, subukan mo muna ang tourist visa. Kapag nakahanap ka na ng trabaho, pwede mo itong palitan ng working visa. Malaki ang pangangailangan sa Arabic tutor, kaya hindi mahirap kumuha ng visa. Mula noon, nagsimula akong gumawa ng detalyadong plano. Una, inalam ko ang paraan ng pag-apply para sa Philippine Tourist Visa. Buti na lang hindi mahirap kumuha ng tourist visa para sa mga taga-Morocco at alam kong pwedeng manatili ng hanggang 30 araw or 90 days. Let's use 90 days for better planning. Ang susunod na issue ay ang pananalapi. Ang pera na naipon ko sa loob ng 5 taon bilang guro, kasama ang konting natira mula sa scholarship sa kolehiyo. Kinakalkula ko, sapat lang ito para sa plane ticket at 3 buwang gastusin. Maaari na ako maghanda. Nagsimula na rin akong mag-aral ng Tagalog. Inirekomenda ni Juan Miguel ang isang basic grammar book. Bumili ako sa internet. Salamat po, walang anuman. Nagsimula akong mag-aral ng mga pangunahing ekspresyon. Mahirap ang pagbigkas, ngunit nakakatuwa. Gabi-gabi tinutulungan ako ni Juan Miguel sa video call. Fatima, napakaganda na ng pagbigkas mo. Ang pagpapalakas loob ni Juan Miguel ay nagparamdam sa akin na mas maging masigasig sa pag-aaral. Gabi-gabi, naglalaan ako ng 2 oras para mag-focus sa Tagalog. Ang pinakamahalaga ay kung paano ko sasabihin sa pamilya. Hindi pwedeng sabihin ng totoo na gusto kong magsimula ng bagong buhay sa Pilipinas. Siguradong may gulo, kaya naisip ko ang ibang paraan. May kaibigan akong kaklase sa kolehiyo na mag-aaral sa France. At sinabing magpapakasal na siya. Nagpa siya akong gamitin iyon bilang dahilan. Pupunta ako para dumalo sa kasal ng kaibigan ko. Dapat ay pwede iyon. Ikinuwento ko rin kay Juan Miguel ang plano. Gusto ko talagang pumunta sa Pilipinas. Gagamitin ko ang tourist visa sa loob ng 3 buwan para maghanap ng trabaho. Nag-aalala si Juan Miguel, Fatima, kailangan mo talagang pag-isipan itong mabuti. Magbabago ito sa buhay mo. Alam ko, ngunit dito imposible ang buhay na gusto ko. Gusto kong subukan ang tapat na sinabi ko. Naunawaan ni Juan Miguel ang aking puso. Sige, tutulungan kita. Tutulungan kitang umangkop kapag nakarating ka sa Pilipinas. At ganoon, naging konkreto ang plano para sa 3 buwan. Agosto 2021, pumunta sa Pilipinas. Una, umangkop sa buhay sa Pilipinas at maghanap ng trabaho. Kung hindi magiging maayos, babalik ako sa Morocco. Kung magiging maayos, magsisimula ako ng bagong buhay. Nanginginig ang aking kamay habang nagpapatala sa visa application form. Talaga bang magpapabago ito sa aking buhay? Sa pagkakataong ito, kailangan kong makita ang sarili kong daan. Sumumpa ako sa aking puso. Iyon ang pinakamahusay na pagkakataon para sa buhay na may kalayaan na pinangarap ko sa loob ng 27 taon. Araw-araw, pinalalakas ako ni Juan Miguel. Fatima, kaya mo yan. Makakamit mo ang buhay na gusto mo sa Pilipinas. Hihintayin kita sa Pilipinas. Ang kanyang mainit na salita ay nagbigay sa akin ng malaking lakas. Sa wakas, naghanda na ang puso ko. Agosto 15, 2021. Sa wakas, dumating na ang araw. Nagsimulang tumibok ng malakas ang puso ko nang sumakay ako sa eroplanong patungong Ninoy Aquino International Airport na iya. Isang maleta lang ang laman ng lahat ng aking gamit. At ito ay paglalakbay ng pag-alis. Ngunit alam kong hindi ito simpleng paglalakbay. Ito ay isang hamon na maaaring magpabago sa aking buhay. Sinabi ko sa pamilya na pupunta ako sa kasal ng kaibigan ko sa France. Masakit ang puso ko dahil nagsinungaling ako, ngunit wala akong magawa. Alam kong ang pagsasabi ng totoo ay hinding-hindi ako papayagan umalis. Sabi ko, babalik ako pagkatapos ng 1 linggo. Pagkatapos ng 12 oras na paglipad. Hindi maipaliwanag ang pakiramdam ko nang makarating ako sa NAIA. Ang unang signage na nakita ko ay Tagalog. Ang mga taong naglalakad. Lahat ay kakaiba. Talaga bang nasa Pilipinas na ako? Naghihintay si Juan Miguel sa paliparan. Nang makita ko ang taong nakakausap ko lang sa internet, hindi ko alam kung bakit ngunit tumulo ang luha ko. Fatima, welcome to the Philippines.
Nawala ang lahat ng aking pag-aalala nang makita ko ang kanyang maliwanag na ngiti. Juan Miguel, maraming salamat. Ikaw pa talaga ang sumundo sa akin. Ang unang pagkikita sa taong nakausap ko lang online ay parehong nakakahiya at nakakatuwa. Mas matangkad si Juan Miguel kaysa sa inaasahan at mainit ang pagkatao niya. Magkasama kaming nagtungo sa Backpackers Hostel malapit sa Makati. Sa daan, ipinaliwanag ni Juan Miguel ang Pilipinas. Tingnan mo iyan, LRT, MRT station iyan. Napakaunlad ng public transportation sa Pilipinas, madaling pumunta kahit saan. Nagulat ako nang sumakay kami sa MRT. Napakalinis at organisado ng sistema ng transportasyong ito ang unang beses kong nakita. Pagkatapos naming ilagay ang gamit, dinala ko ni Juan Miguel sa isang kalapit na restaurant. Gusto mo bang subukan ang Filipino cuisine? Ang lasa ng unang kagat ng tapsilog ay nakagugulat. Medyo maalat ngunit talagang masarap. Ito bang kinakain ng mga Pilipino araw-araw? Ang mas nakagulat ay ang tanawin sa restaurant. Karaniwan lang na kumakain ng mag-isa ang mga babae. Sa Morocco, bihirang makita ang babae na nag-iisa sa restaurant. Ngunit dito, napakanatural, napakakamangha. Hindi ba nakakailang sa babae ang kumain ng mag-isa? Siyempre hindi! Sa Pilipinas, karaniwan lang ang kumain ng mag-isa, sagot ni Juan Miguel. Habang nakikinig ako sa sinabi ni Juan Miguel, unti-unting lumalaya ang aking puso. Nagsimula akong maunawaan kung gaano ako katagal na buhay sa ilalim ng maraming limitasyon. Ang unang linggo ay inilaan para umangkop sa buhay sa Pilipinas. Naglalaan ng oras si Juan Miguel tuwing weekend para samahan akong maglibot sa Makati, Cubao at sa mga night market. Ang bawat lugar ay may iba't ibang katangian. Ang pinaka-nakakaintriga ay ang mga babae na talagang namumuhay ng malaya. Ayos lang ba talaga sa mga babaeng iyon na maglakad ng mag-isa hanggang hating gabi? Tanong ko. Sumagot si Juan Miguel. Oo, ang Pilipinas ay may mabuting seguridad. Ligtas ang babae kahit mag-isa. Siyempre, kailangan pa ring mag-ingat, ngunit karaniwan, ligtas na bansa ito. Nakakita rin ako ng maraming nakagugulat na eksena sa mga cafe, mga babaeng nagbabasa o nagtatrabaho sa laptop ng mag-isa. Ang ganoong tanawin ay imposible sa Morocco. Patuloy kong iniisip, talagang malaya silang namumuhay. Pagsapit ng ikalawang linggo, formal na akong nagsimulang maghanap ng trabaho. Tinulungan ako ni Juan Miguel sa paghahanap ng mga lugar na nagtuturo ng Arabic. Ang karanasan ko bilang Arabic native speaker at guro ay dapat ay makakatulong. Napakakaba ko sa unang interview, hindi pa rin magaling ang Tagalog ko, at hindi ako sigurado kung kaya ko. Ngunit ang center director ay mas interesado kaysa sa inaasahan. Arabic native speaker at may karanasan sa pagtuturo, napakabuti. Kahit na hindi pa sapat ang Tagalog ko, pwede akong magturo sa Ingles. Nang sabihin ko iyon sa Ingles, nagpakita ng kasiyahan ng center director. Marunong ka ng Ingles? Walang problema. Karamihan sa mga gustong mag-aral ng Arabic ay marunong ng Ingles. Pagkalipas ng isang linggo, natanggap ko ang balita na tinanggap ako isang tunay na kagalakan na hindi mailarawan sa salita. Congratulations, Fatima! Taos-pusong nagalak si Juan Miguel para sa akin. Sa sandaling iyon, nagsimula akong makita ang posibilidad. Maaari ako magtrabaho sa Pilipinas gamit ang sarili kong kakayahan. Hindi ako makapaniwala. Ngunit may limitasyon pa rin sa oras. Ang tourist visa ay may limitasyon lang na 3 buwan. Ang pagkuha ng working visa ay nangangailangan ng mas maraming proseso at oras. Mukhang hindi magiging sapat ang oras. Nag-aalala ako, ngunit pinatahimik ako ni Juan Miguel. Simulan mo muna. May paraan yan. At ganoon, nagsimula ang aking pangalawang hamon sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, nakakita ako ng pag-asa. Kahit na marami pa rin kawalan ng katiyakan, kahit papaano ay sigurado na ito. Ito ang buhay na gusto ko na posibleng makamit. Araw-araw, unti-unti akong umangkop sa buhay sa Pilipinas sa tulong ni Juan Miguel. Pagkatapos ng 1 buwan na pagtatrabaho sa Pilipinas, nangyari ang pinakamasamang sitwasyon. Isang umaga, may mahigit 20 missed call sa aking cellphone. Lahat ay tawag mula sa pamilya sa Morocco. May masamang kutob ako at nagmadali akong tumawag pabalik. Fatima, nasaan ka talaga? Ang galit na boses ni Itay ay nanggaling sa telepono. Bumagsak ang puso ko. Tatay ako ngayon. Alam ko na hindi ka sa France. Nasaan ka talaga at anong ginagawa mo? Nalaman pala nila. Ang kaibigan kong ginamit ko bilang dahilan ay nag-post ng larawan ng kasal niya sa social media.
Ang kaibigan ng kaibigan ko ay kilala ang pamilya ko at sinabing wala ako sa kasal. Nasa Pilipinas ako, hindi na ako pwedeng magsinungaling pa. Sinabi ko ang totoo. Sa sandaling iyon, narinig ko ang pagbuntong hininga ni Itay. Pilipinas? Saan iyon? Nababaliw ka na ba? Kinuha ni Inay ang telepono, umiiyak ang boses. Fatima, tingnan mo kung bakit mo kami niloko. May nangyari ba? Anong gagawin namin? Nang marinig ko ang malamig na boses ni Inay, masakit ang puso ko, ngunit ang mas malaking problema ay ang sumunod na nangyari. Umuwi ka kaagad. Kung hindi, ituturing ka naming patay, ang huling mensahe ni Itay. Pagkatapos narinig ko ang mas nakagugulat na balita. Ang pamilya ng lalaki ay nagsabing tumakas ako at galit na galit sila. Nagdeklara silang magpapakasal na sila sa ibang babae. Kinuha ni Tito ang telepono. Fatima, dahil sa iyo, napahiya ang buong pamilya. Pinag-uusapan na tayo ng buong Morocco. Sinabing hindi namin nakontrol ang aming anak at nadungisan ang kultura ng kanluranin. Ganoon ang sinasabi ng lahat. Dagdag pa sa problema, nakipag-ugnayan din ang night college ko sa Morocco na nagsasabing dahil sa patuloy na absences ko ng walang dahilan, ipapadrop ako. At ang paaralan sa elementarya ay nag-ulat din na dahil sa mahabang leave of absence nang walang paghahanda, natanggal na ako. Nang ikinuwento ko ang sitwasyon kay Juan Miguel, nagpakita rin siya ng seryosong mukha. Fatima, talagang mahirap ang sitwasyon. Ayos ka lang ba? Tumulo ang luha ko at sumagot. Hindi ko alam. Hindi ko inaasahan na magiging mas malaki ang problema. Ang mas malaking issue ay ang visa. Ang tourist visa ay may limitasyon lang na nagdenta araw. Asintang araw na ang lumipas. Kailangan mag-apply para sa working visa. Ngunit ang paghahanda ay napakakomplikado at nangangailangan ng mas maraming oras. Kailangan kong ayusin ang lahat sa loob ng isang buwan. Mukhang napakahirap. Nag-aalala rin ang center director. Paulit-ulit ang tawag ng pamilya sa bahay. Maging si Lola ay nakialam at kinumbinsi ako. Fatima, anong magagawa mo sa ibang bansa? Umuwi ka na, humanap ka na lang ng mabuting lalaki. Mas nagmamakaawa si Inay. Fatima, iinay ito. Nagmamakaawa ako sa iyo. Bumalik ka. Kung wala ka, magulo ang bahay. Galit lang si tatay. Pinag-uusapan na tayo ng mga tao sa komunidad. Hindi na kaya ni Inay. Sa tuwing naririnig ko ang malamig na boses ni Inay, masakit ang puso ko. Maging ang mga kaibigan ay nagsimulang magsisihan. Nagpadala ng mensahe si Hatise, Fatima, masyado ka ng over. Alam mo bang nag-aalala sa iyo ang pamilya? At galit na galit ang pamilya ng lalaki. Pinag-uusapan na ang isyu mo sa komunidad. Ang gulo na. Ang pinakamahirap ay ang pananalapi. Hindi pa ako nakakakuha ng sweldo sa Pilipinas at malapit nang maubos ang perang dinala ko mula sa Morocco, nagsisimula na ring maging problema ang gastos sa backpackers hostel. Kung magpapatuloy ito, kailangan ko talagang umuwi. Sa Pilipinas, naranasan ko rin ang ilang negatibong komento. May nagsalita ng mapanghusgang salita. Ang mga Muslim ay ganyan talaga. Hindi nakikinig sa pamilya. Gusto lang mabuhay ng ayon sa gusto. Napakasakit marinig ang mga salitang iyon. Maging si Juan Miguel ay hindi maitago ang kanyang pag-aalala. Fatima, kailangan mong gumawa ng napakahirap na desisyon. Mahalaga rin ang relasyon sa pamilya, ang sabi niya. Nasa limit na ako sa presyon ng pamilya at sa hirap sa pananalapi. Lahat ay nagkawatak-watak ng sabay-sabay. Ganito na lang ba ito magtatapos? Ang buhay na pinapangarap ko, magiging anino na lang ba? Umakyat ang desperasyon. Ngunit may boses pa rin sa kaibuturan ng aking puso. Hindi ako pwedeng sumuko. Isang gabi habang nalulunod ako sa desperasyon, may mahalagang sinabi si Juan Miguel. Fatima, narinig mo na ba ang tungkol sa humanitarian visa, pahintulot sa pananatili? Umiling ako, ano iyon? May sistema sa Pilipinas na nagpoprotekta sa mga banyaga na tumatanggi sa forced marriage o domestic violence. Sa sitwasyon mo, Fatima, maaari kang mag-apply. Ang kanyang sinabi ay parang kidlat na tumama sa akin. Talaga? May ganoong sistema? Detalyadong ipinaliwanag ni Juan Miguel. Oo, ang mga kaso ng pagtanggi sa forced marriage sa Pilipinas ay pwede ring maging kaso ng humanitarian protection. Bagamat mahigpit ang proseso ng pagsusuri, kung may malinaw na dahilan tulad ng sa iyo, posible ito. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na kailangan kong gawin ang pinakamahalagang desisyon sa aking buhay. Ang pag-apply para sa humanitarian visa pahintulot ay nangangahulugang opisyal na idineklara na hindi ako babalik sa Morocco. Isang pagpili na maaring tuluyang magputol ng relasyon ko sa pamilya. Ngunit,
Juan Miguel, paano kung tanggihan ako? Nanginginig ang boses ko. Wala na talaga akong matitira. Seryosong sumagot si Juan Miguel. Iyon ay isang panganib din. Ngunit sa sitwasyon mo ngayon, iyon na lang ang posibleng paraan. Hindi ako nakatulog noong gabing iyon. Nakatingin sa labas ng bintana, patuloy na nag-iisip. Talaga bang dapat kong tahakin ang daang ito? Tama bang tuluyang iwan ng pamilya? Ngunit kung babalik ako sa Morocco, malinaw na haharapin ko ang mas malalang forced marriage. Kinabukasan, tumawag ulit ang pamilya. Sa pagkakataong ito, si Inay, Fatima, sa huling pagkakataon, kung hindi ka babalik sa linggong ito, tuluyan na kaming makikipagputol ng relasyon. Naghahanda na si tatay na itakwil ka. Sa sandaling narinig ko ang mga salitang iyon, naramdaman ko ang sakit sa puso, ngunit sa parehong oras, nagdesisyon na ako. Inay, gusto kong mabuhay dito sa sarili kong buhay. Hinihingi ko po ang inyong pag-uunawa. Umiiyak na sinabi ni Inay, kung ganoon, hindi ka na talaga namin anak. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, umiyak ako ng matagal. Hindi madaling iwan ang pamilya na kasama ko sa loob ng 27 taon. Ngunit gumawa ako ng desisyon, ito ang huling pagkakataon para protektahan ang aking dignidad. Magkasama kaming nagtungo ni Juan Miguel sa Bureau of Immigration. Nagsimulang tumibok ng malakas ang puso ko. Alam kong ito ang sandali na magdedesisyon sa aking kapalaran. Talaga bang sigurado ka? Huling tanong ni Juan Miguel. Tumango ako. Oo. Handa akong panindigan ang desisyon na ito. Si Attorney Ma, Cristina Tina Santos, isang babaeng nasa 30s, ay mainit ang pagtanggap sa akin. Anong dahilan ng inyong aplikasyon? Sa nanginginig na boses, ipinaliwanag ko ang sitwasyon. Tinatanggihan ko ang forced marriage sa Morocco at nagpunta ko sa Pilipinas. Ayokong maging pangatlong asawa ng isang 45 taong gulang na lalaki. Seryosong nakinig si Attorney Santos. Magpatuloy ka. Gusto kong maging guro. Gusto ko ng kasal na iisang tao lang ang mahal, ngunit imposible ito sa Morocco. Pinipilit ako ng pamilya. Sinabi nila na puputulin na nila ang relasyon kung tatanggi ako. Nanginginig ang boses ko. Nagpakita ng habag si Attorney Santos. Talagang napakahirap ng sitwasyon. Kung handa ka ng maghanda ng mga kaugnay na dokumento, tatanggapin namin ang formal na aplikasyon. Mula sa sandaling iyon, nakakita ako ng pag-asa, ngunit ang panahon ng pagsusuri ay maaaring tumagal ng 6 na buwan. Sa panahong iyon, pwede akong kumuha ng pansamantalang pahintulot sa pananatili temporary stay permit. Kahit na may limitasyon, pwede na rin akong magtrabaho. Habang nakikinig ako sa paliwanag ni Attorney Santos, unti-unting kumalma ang puso ko. Naghanda ako ng mga kinakailangang dokumento sa loob ng 1 linggo. Mga dokumentong nagpapatunay sa sitwasyon sa Morocco, certification ng karanasan sa pagtuturo, at ang detalyadong salaysay ko. Tinulungan ako ni Juan Miguel sa buong proseso. Sa wakas, dumating ang araw na isinumite ang aplikasyon. Nagsimulang sumabog ang puso ko, ngunit ito ang daan na pinili ko para isugal ang aking buhay. Ngayon, kailangan ko na lang maghintay sa resulta. Pinalakas ako ni Attorney Santos. Magkakaroon ng magandang resulta. Nung gabing iyon, sinabi ni Juan Miguel, Fatima, napakatapang mo, hindi madali ang gumawa ng ganoong desisyon. Sumagot ako, hindi na ako pwedeng bumalik, ngunit hindi ako nagsisisi dahil ito ang pinili ko para protektahan ang aking dignidad. Nagsimula ang lahat ng uri ng hamon. Kahit na hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin pagkatapos ng 6 na buwan, kahit papaano, nasiyahan ako dahil sinubukan kong mabuhay sa buhay na gusto ko. Lumipas ang 6 na buwan ng napakahabang paghihintay. Pebrero 15, 2022. Sa wakas, dumating na ang araw. Nakatanggap ako ng tawag mula sa BI na may resulta na. Nagsimulang tumibok ng malakas ang puso ko. Magkasama kaming nagtungo ni Juan Miguel sa BI. Sa daan, may iba't ibang iniisip ako. Paano kung tanggihan ako? Patuloy na umaakyat ang pag-aalala. Ngunit sa kabilang banda, naisip ko, ginawa ko na ang lahat, kaya hindi ako magsisisi. Sa loob ng 6 na buwan, marami talagang nangyari. Sa panahong iyon, nagtrabaho ako bilang Arabic tutor sa ilalim ng temporary stay permit. Sa simula, napakabago, ngunit unti-unti akong umunlad. Gusto rin ako ng mga estudyante. Guro, nakakatuwa talaga ang Arabic. Gusto ko pang malaman ang kultura ng Morocco. Sa tuwing naririnig ko ang mga salitang iyon, nakadarama ako ng malaking tagumpay. Ang Tagalog ko ay umunlad din. Tinutulungan ako ni Juan Miguel araw-araw. Ngayon, wala na akong problema sa pang-araw-araw na usapan.
at nakakasulat na rin ako ng simpleng mensahe sa Tagalog. Fatima, talagang gumulad ang Tagaloge mo. Napakasaya ko sa papuri ni Juan Miguel. Nang makita ko si Attorney Santos, maliwanag ang mukha niya. May magandang balita. Sa sandaling narinig ko ang mga salitang iyon, nagsimulang tumibok ng malakas ang puso ko. Talaga? Nanginginig ang boses ko. Congratulations, Fatima. Ang humanitarian visa pahintulot sa pananatili ay inaprubahan. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo. Talaga? Talaga? Inaprubahan talaga? Nagsimulang tumulo ang luha ko. Lubos na naunawaan ng evaluation committee ang sitwasyon ni Fatima at nagdesisyon na kailangan niya ng humanitarian protection. Sa loob ng 3 taon, pwede siyang manirahan at magtrabaho sa Pilipinas. Habang nakikinig ako sa paliwanag ni Attorney Santos, patuloy akong umiyak. Si Juan Miguel, na kumuha ng dokumento, ay nagulat nang makita niya ako. Fatima, anong nangyari? Umiling ako at sinabing inaprubahan. Talagang inaprubahan. Niyakap din ako ni Juan Miguel tuwang-tuwa. Pinalakpakan din ako ng BI officer. Congratulations, sana maging masaya ang buhay mo sa Pilipinas. Lalo akong naantig sa mga mainit na salitang iyon. Ang 6 na buwan ng kawalan ng katiyakan at pag-aalala ay nawala. Sa sandaling iyon, pwede na akong kumuha ng opisyal na working visa at magpatuloy bilang Arabic tutor o maghanap ng ibang trabaho. Mabait na ipinaliwanag ni Attorney Santos. Naramdaman ko na parang walang limitasyon ang mga posibilidad na nagbubukas sa harapan ko. Pag-alis namin, sinabi ni Juan Miguel, Fatima, napakagaling mo talaga. Nalampasan mo ang napakahirap na proseso. Sumagot ako. May mukha pa rin ang hindi makapaniwala. Parang panaginip. Talaga bang pwede na akong manirahan sa Pilipinas? Noong gabing iyon, nagkaroon kami ng maliit na celebration party. Dumating din ang mga kasamahan at estudyante sa Language Center para makisaya. Guro, congratulations! Ngayon, magpapatuloy ka na sa pagtuturo ng Arabic sa amin, hindi ba? Sa pagtanggap ko ng pagbati ng lahat, talagang masaya ako. Ang pinakamahalaga ay ngayon, maaari ko nang mamuhay sa sarili kong pagpili. Ngayon, hindi na ako pangalawa o pangatlo ng sinuman. Maaari akong mamuhay bilang Fatima, isang individual. Sa unang pagkakataon sa loob ng 29 taon, naramdaman ko ang tunay na kalayaan. Kahit na maliit lang apartment, isang silid at isang paliguan lang. Ito ang home ko. Ang pera na kinita ko mula sa trabaho ko bilang Arabic tutor, ang bahay na pinirmahan ko gamit ang sarili kong pangalan. Noong gabing iyon, nag-iisa akong nakaupo sa aking silid. Inaalala ang nakalipas na 2 taon. Mula noong Marso 2020, nang pilitin ako ng pamilya na magpakasal, hanggang ngayon talagang napakagulo. Ngunit sa huli, nagawa ko. Napakalaking kagalakan. Hindi pa rin ako nakikipag-ugnayan sa pamilya sa Morocco. Naniniwala ako na balang araw ay maiintindihan din nila. Ngunit ngayon, gusto kong mag-focus sa aking puso. Kailangan kong patunayan sa kanila balang araw na tama ako. Ang sandali ng imposible na naging realidad. Ang buhay na may kalayaan na pinangarap ko, ang karapatang pumili lahat ay nakamit ko sa Pilipinas. Nagbuntong hininga ako at sa parehong oras, nasiyahan ako sa simula ng bagong buhay. Pagkatapos kong makakuha ng stay permit, mabilis na nagbago ang buhay ko. Ang pinakamahalaga ay gumaan ang pakiramdam ko. Hindi na ito isang lugar na kailangan kong iwan balang araw, kundi isang lugar kung saan sigurado akong pwede akong magsimula. Sa Language Center, nagbago rin ang posisyon ko. Mula sa temporary lecturer, naging formal Arabic lecturer, department head ako. Direkta ring sinabi sa akin ng direktor, Guru Fatima, pwede ka nang gumawa ng pangmatagalang plano ngayon. Talagang congrats sa iyo. Tumaas din ang suweldo ko at tumaas din ang level ng mga kursong hawak ko. Ang pinakamasayang tugon ay mula sa mga estudyante. Guro, pwede ka na bang manatili sa Pilipinas habang buhay ngayon? Napakabuti. Maraming students pa ang gustong mag-aral ng Arabic sa iyo, Guru Fatima. Pwede ba nating ipagpatuloy? Naiinitan ang dibdib ko sa tuwing naririnig ko ang mga salitang iyon. Lalo kong naaalala ang sinabi ng estudyanteng si Chen Jiming mula sa kolehiyo. Guro, ipinaunawa mo sa akin ang iba't ibang kultura at marami akong natutunan mula sa iyong tapang. Napagtanto ko na ang ginagawa ko ay hindi lang pagtuturo ng wika. Ang relasyon ko kay Juan Miguel ay natural na umunlad din. Sa loob ng 6 na buwan, sinamahan niya ako sa lahat ng aking paghihirap
Ang nararamdaman ko para sa kanya ay higit pa sa pasasalamat. Fatima, marami rin akong natutunan sa iyo. Alam ko kung ano ang ibig sabihin ng tapang. Ang sinabi ni Juan Miguel ay nagpainit sa aking puso. Ang mas nakagulat ay ang interes ng media. Isang reporter mula sa isang lokal na pahayagan ang nagpunta sa Language Center, sinabing gusto niyang interview ang kwento ko. Sinabi niya na gusto niyang magsulat ng kwento tungkol sa isang babae mula sa Morocco na tumanggi sa forced marriage at nanirahan sa Pilipinas. Sa simula, nag-alinlangan ako. Ang paglalantad ng personal kong kwento ay nagbigay sa akin ng pag-aalala. Ngunit naisip ko, baka makatulong ito sa ibang babae na may katulad na sitwasyon, kaya tinanggap ko ang interview. Nang lumabas ang ulat, naging mainit ang tugon. Talagang matapang na pagpili. Sana maging masaya ang buhay mo sa Pilipinas. Nakaka-inspire ang kwento mo. Lumitaw ang mga comments na ito. Bagamat may mga negatibong tugon din, karamihan ay suporta. Nakatanggap din ako ng hindi inaasahang pakikipag-ugnayan. Nagsimulang makipag-usap sa akin ang mga banyaga na may katulad na sitwasyon. May katulad din akong sitwasyon. Anong gagawin ko? Interesado ako sa proseso ng residency sa Pilipinas. Nakipag-ugnayan din sa akin ang isang multicultural center. Pwede mo bang ibahagi ang karanasan mo sa iba? Nagsimula akong magbigay ng lecture tungkol sa kultura ng Morocco sa Multicultural Center tuwing weekend at sa parehong oras ibinahagi ko ang aking karanasan. Ang aking pananalapi ay nagsimulang maging stable din. Tumaas ang sweldo ko bilang formal na lecturer at tumaas din ang demand para sa private tutoring. Kahit na maliit, araw-araw ay nararamdaman ko kung gaano kahalaga ang kumita ng pera sa sarili kong kakayahan. Ang pinakamasayang sandali ay nang makilala ko ang pamilya ni Juan Miguel. Ikinuwento ni Juan Miguel ang kwento ko sa kanyang mga magulang. Sinabi nila, napakahirap ng karanasan mo. Masaya kaming makatulong ang aming anak. Ituturing ka naming parang anak namin. Lalo na ang inay ni Juan Miguel ay napakainit. Fatima, ngayon, ikaw na ang aming anak-anakan sa Pilipinas. Kung may problema ka, pumunta ka lang at kumain dito. Sa tuwing naririnig ko ang mga salitang iyon, gusto kong umiyak. Para sa akin, na umalis sa pamilya. Naramdaman ko na nagkaroon ako ng bagong pamilya. Ngayon, kapag sumasakay ako sa MRT, iniisip ko, ito ang aking lungsod, hindi na pansamantalang lugar, kundi ang lugar kung saan ako nakatira. Araw-araw, paggising ko sa umaga, nararamdaman ko ang kagalakan na ang araw na ito ay araw na maari akong mabuhay sa paraang gusto ko. Ang balita ng pag-aproba ng stay permit ang simula ng pinakamalaking pagbabago sa buhay ko. Ang maliit na permit na iyon ay naging susi para magbukas ng bagong mundo para sa akin. Habang lumilipas ang oras, nagsimulang kumalat ang kwento ko. Ang ulat sa pahayagan ay kumalat sa social media at nakatanggap ng mas malaking atensyon kaysa sa inaasahan. Mabilis na lumipas ang oras at ngayon ay 2024 na. Mahigit 3 taon na akong nasa Pilipinas. Sa pagtingin sa likod, napakalaki talaga ng pagbabago. Ang pinakamahalaga ay ang pakiramdam ko sa sarili ko ay parang nagbago ng husto. Iba na ako sa babaeng nalulunod sa desperasyon, 3 taon na ang nakalipas. Ngayon, ako ay isang program director, lecturer ng Arabic course sa isang malaking language education center sa Metro Manila. Ang kursong hawak ko ay laging puno at marami pa ang gustong mag-aral kay Guro Fatima. Ang pinakamalaking pagbabago ay kinasal na kami ni Juan Miguel. Noong tagsibol ng nakaraang taon, nagkaroon kami ng simple ngunit makabuluhang kasal. Nagsuot ako ng tradisyonal na damit ng Morocco at Pilipinas, isang pagsasanib ng dalawang kultura. Ang pamilya ni Juan Miguel ay nag-alaga sa akin na parang kanilang tunay na anak, talagang nakakaantig. Ikaw lang ang tanging tao para sa akin. Gusto ko ring maging ganoong tao para sa iyo. Noong araw ng kasal, ipinaunawa sa akin ni Juan Miguel ang kahulugan ng tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ang monogamous na relasyon na may paggalang at pagkakapantay-pantay na gusto ko ay sa wakas ay natupad. Ang taong ito ay mas espesyal dahil magkakaanak na kami. 6 na buwan na akong buntis ngayon. Napakaaalaga ni Juan Miguel sa akin. Kung gusto kong magpatuloy sa pagtatrabaho pagkatapos manganak, pwede rin. Pwede akong mag-request ng maternity leave. Sa tuwing naririnig ko ang mga salitang ito, nararamdaman ko kung gaano katama ang pagpili ko na pumunta sa Pilipinas. Ang inay ni Juan Miguel ay nagpakita rin ng mainit na pag-aalaga. Fatima, ngayon ikaw na ang aming manugang. Magpahinga ka lang. Tutulungan kitang mag-alaga kapag nanganak ka. Ang pakiramdam na iyon na nagkaroon ako ng pamilya ay talagang nakabuti.
Umunlad din ako sa aking trabaho. Ngayon, hindi lang ako nagtuturo ng Arabic, kundi nagsisilbi rin ako bilang Multicultural Education Specialist. Nagtatrabaho ako bilang consultant para sa Multicultural Policy ng Department of Social Welfare and Development. At nakikilahok ako sa pagsusuri ng humanitarian permit ng BI. Noong nakaraang taon, naglabas din ako ng libro na nagtatala ng aking karanasan, Ang Karapatang Pumili, mula Morocco hanggang Pilipinas. Mas marami ang nagbasa nito kaysa sa inaasahan, lalo na nakatanggap ako ng maraming mensahe mula sa mga kabataan na nagsasabing nagkaroon sila ng lakas ng loob. Ang pinakamasayang tagumpay ay ang pagtulong sa mga babaeng may katulad na sitwasyon. Sa ngayon, sa pamamagitan ng aking pagsubok na manirahan sa Pilipinas, humigit kumulang 15 banyagang babae ang nag-apply at 100 sa kanila ang matagumpay na nanirahan. Sa tuwing nakikita ko silang nakakahanap ng stable na buhay, nararamdaman ko na ang lahat ng paghihirap na naranasan ko ay nagkaroon ng kabuluhan. Ang relasyon ko sa pamilya sa Morocco ay unti-unti ring bumalik. Sa simula, tuluyan kaming nawala ng komunikasyon, ngunit nagsimula akong makipag-ugnayan kay inay paminsan-minsan noong nakaraang taon. Fatima, masaya lang ako kung masaya ka. Sa tuwing naririnig ko ang mga salitang iyon ni inay, talagang lumuluha ako. Si Yusef, ang kapatid ko, ay naging pinakamalaking supporter ko ngayon. Ate, napakatapang mo talaga. Dahil sa iyo, hindi ko rin tinalikuran ang aking mga pangarap. Napakasaya ko nang marinig ko na nag-major si Yusef sa International Relations sa kolehiyo. Ang pananalapi ko ay naging ganap na independent. Ngayon, pwede pa akong magpadala ng pera sa pamilya sa Morocco paminsan-minsan. Ang pagtulong sa pamilya gamit ang sarili kong kinita ay talagang nakakapagbigay galang. Ang pinakamalaking pagbabago ay ang kalayaan ng espiritu. Hindi na ako nabubuhay sa pamamagitan ng pagtingin sa mukha ng iba. Maaari akong mamuhay sa paraang gusto ko, sa paraang sa tingin ko ay tama. Araw-araw, pagising ko sa umaga, nararamdaman ko ang kagalakan na ang araw na ito ay araw na pinili ko. Ang aking pasasalamat sa Pilipinas. Ang bansang ito ay lalong lumalalim. Ang bansang ito ay nagbigay sa akin ng bagong pagkakataon, na nagbigay daan sa akin na matupad ang aking mga pangarap. Ngayon, gusto ko ring mag-ambag sa lipunan ng Pilipinas. Gusto kong maging halimbawa ng isang multicultural society. Minsan, naaalala ko ang sarili ko 3 taon na ang nakalipas. Nararamdaman ko talaga na marami akong pinagdaanan, desperado at natatakot noon. Ngunit ngayon, puno ako ng pag-asa at kumpiyansa. Ang simula ng lahat ng pagbabago ay ang pagpili ko na magdesisyon sa sarili kong buhay, ang maliit na tapang na iyon. Ngayon, tatapusin ko na ang aking kwento. May gusto akong sabihin sa inyong lahat. Ang pinakamahalagang halaga na natutunan ko sa loob ng 3 taon ko sa Pilipinas ay ang kahalagahan ng karapatang pumili. Lahat tayo ay may karapatang magdesisyon sa sarili nating buhay, anuman ang kasarian, edad o kultural na background. Lahat tayo ay may karapatang ituloy ang kaligayahan. Ang naranasan ko sa Pilipinas ay ang ganoong uri ng kalayaan. Sa pamamagitan ng bansang ito, natutunan ko kung ano ang tunay na pagkakapantay-pantay isang lipunan kung saan iginagalang ang mga taong may iba't ibang background at namumuhay ng magkasama. Isang lipunan kung saan ang babae ay maaari ring matupad ang kanyang mga pangarap tulad ng lalaki. Iyan ang mundong gusto ko. Ang kwento ko ay maaaring tila espesyal, ngunit sa totoo lang, ito ay isang pagpili na magagawa ng sinuman. Kumuha ng lakas ng loob at tahaki ng buhay na gusto mo, isang hakbang sa bawat pagkakataon. Iyan ang simula ng pagbabago. Siyempre, hindi ito madali. Kailangan mong iwanan ng marami at marami ring sandali ng kawalan ng katiyakan at takot. Ngunit sa pagtingin sa likod ngayon, ang lahat ng pagsubok na iyon ay nagparamdam sa akin na maging mas matatag at mas matalino. Sa panahon ng paghihirap, natutunan ko kung ano ang tunay na mahalaga at mas naunawaan ko ang sakit ng iba. May mga tao rin bang nahihirapan sa paligid ninyo? Mayroon bang taong sumusuko sa kanilang mga pangarap dahil lang sa daan na itinakda ng iba? Pwede ba nating ipakita sa kanila ang kahit na konting pag-aalala? Minsan, hindi ka mali. Ang simpleng pangungusap na iyon ay maaaring maging malaking lakas para sa isang tao. Naging mainit na puso at pag-aalala ni Juan Miguel ang nagbigay daan sa akin na makapagsimula ng bagong buhay. Ang maliit na kabaitan na ipinapakita natin sa isa't isa ay maaaring tuluyang magpabago sa buhay ng isang tao. Gusto ko ring magpahayag ng pasasalamat sa lipunan ng Pilipinas. Ang bansang ito ay nagbigay ng bagong pagkakataon sa isang banyaga tulad ko na nagbigay daan sa akin na matupad ang aking mga pangarap.
Ang pagtanggap at pagiging inclusive ng Pilipinas sa diversity ay isang malaking regalo para sa akin. Salamat sa paglalaan ng oras para pakinggan ang kwento ko. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng kaunting damdamin, mangyaring pindutin ang like at subscribe para makita ninyo pa ang mas maraming inspiring stories. Mangyaring ibahagi rin ang kwentong ito sa pamilya at mga kaibigan. Tiyak na magbibigay ito ng lakas at tapang. Mangyaring mag-iwan ng comment at ibahagi ang inyong mga iniisip at karanasan. Ang inyong kwento ay maaaring maging malaking lakas din para sa iba.